The power of the blood of Jesus. Hallelujah. Let's open our Bible in the book of Hebrews chapter 9, verse 22. May mga Biblia ba tayo? Taas natin ang ating mga Biblia. Taas natin, sabihin natin, ito ang aking Biblia. Ito ay salita ng Diyos. Sa pamamagitan nito, ay babaguhin ng Panginoon ang aking buhay. Amen. So kung walang mga Bible, sikapin natin na magkaroon talaga tayo ng mga Biblia. Nakakabili nga ng mga cellphones na mamahalin. Di ba, mahalaga pa ang mensahe. Kailangan talaga, meron talaga tayong Biblia. Napakasarap talaga magbasa ng salita ng ating Panginoon. Okay, andyan na ba? Kung nakita na, say amen. Okay. Hebrews chapter 9, verse 22. In fact, the law requires that nearly everything be cleansed with blood. And without the shedding of blood, there is no forgiveness. There is no forgiveness. Sa Tagalog, ayon sa kautusan, halos lahat ng bagay ay nililinis sa pamamagitan ng dugo. At kung walang pag-aalay ng dugo, ay walang kapatawaran ang mga kasalanan. So ngayon, alamin natin, ano ba ang kahalagahan? Bakit kailangan nating alalahanin ang kamatayan ng ating Panginoon? Sa umagang ito, kailangan seryosohin natin ang salita ng Diyos. There is power in the precious blood of Jesus. Hindi lamang tayo na gumagawa ng mga seremonyas, kundi talagang inaalala natin, we need to remember kung paano nagsakripisyo ang ating Panginoon. In the Old Testament, in the Bible, maging sa New Testament, mga kapatid, the blood is the powerful element associated with life, sacrifice, redemption, and atonement. Mahalaga. Napakahalaga nito. Kaya nga, hindi lang siya ritual. Ang dugo ay nag-represent yan ng cleansing. Cleansing of sins. Restoration ng ating relationship sa Panginoon. Kaya maunawaan natin ang sacrificial system kung tingnan natin ang Old Testament verses. Una, the blood represents life. Kaya alam natin na nagbibigay ito ng buhay sa atin. Pag wala ng dugo, wala ng buhay. Di ba? Mahalaga. Kaya minsan hindi natin masyadong nauunawaan. Sabi ng Panginoon, igalang natin, napakahalaga iyon. Dahil diyan ay talagang nagpapakita na nung unang panahon kapag sila ay nagkasala, nagsasacrifice sila ng mga sin offering. Anong ginagamit? Yung mga hayop. Nag-aalay sila ng mga sheep, ng mga kambing, o kaya ng mga baka. Talagang inaalay nila para patawarin sila sa kanilang mga kasalanan. At nag-represent yung pure na blood na talagang natanggal na ang kanilang patawarin sila ng Panginoon. Kaya pag nagkasala, magsasacrifice. Kaya nga, kapag marami na silang kasalanan, ubos na yung kanilang mga alagang hayop. Minsan sa atin dito, pag yung may mga alagang hayop, minsan pag, uy, mag-ano tayo, maglitsyon, ganyan.
lechon baka, o ano pa ba yung mga gusto nating manok, talagang ang dugo. Pag tayo ay, sa Bisaya yan, nag-ihaw. Sa Tagalog, katay. O, yung ihaw kasi sa Bisaya, parang nagkatay. Pero sa Tagalog, yung ihaw, barbecue. Kaya nagkatay, kailangan pala talaga yung dugo ay ipaagos. Pero minsan yung iba, nagkuha ng balde, planggana, at saka sinaano nila. Ay, masarap din to. Kasi paborito din ng dugo. Alam nyo ba, pag pumunta kayo ng hospital, bago malaman ang sakit mo, mayroong kang laboratories, kinukuhanan ka ng dugo, doon makita na meron ka palang sakit. Doon nakita, nandyan pala sa dugo yung mga sakit ng tao, malalaman. Halimbawa, meron kang hepatitis. Nandun yan, makita yan. Ano pa kung high blood ka ba, acidic ka ba, nandoon. Kaya ang sabi ng Panginoon, kung sa tao nga ang dami, doon nga lahat malaman, sa hayop din, meron din. Kaya ang sabi ng Panginoon, huwag ninyong kainin ang dugo. Kasi hindi natin alam Nandun lahat. Kahit hindi ka doktor, alam mo talaga yan. Na hindi mo alam kung ano ang meron doon. Kaya ang sabi ng Panginoon, before pa ang mga scientist natin, alam na ng Panginoon yan Sabi niya, kapag kayo ay nagkatay, yung dugo, itapon. Itapon. Pero sa atin kasi, hindi tayo nagbabasa ng Bible noon. Kaya akala natin, ito masarap ito. Talagang, meron kasing mga virus and bacteria, mga viruses na hindi namamatay sa apoy. Kaya natatransfer siya sa body ng tao. Kaya, kung sanitation lang ang pag-usapan, alam ng Bible yan Alam niya kung anong malinis at kung anong madumi. Kaya anong sabi sa Leviticus chapter 17, verses 10 to 12? Ang sinumang kumakain ng dugo ay kapupuutan ko at ititiwalag ko sa sambayanan, maging Israelita o dayuhan man, sapagkat ang buhay ay nasa dugo at iniuutos ko na dapat ihandog iyon sa altar bilang pantubos ng inyong buhay. Kaya nga, hindi ito dapat kainin ni numan. Mahirap bang intindihin yun? Baka sabihin natin kasi hindi ko maintindihan ang simple lang naman ang salita ng Panginoon. Mahalaga yun, ginagamit yun sa pag-alay. Dahil kapag ikaw ay nagkasala, ang sabi ng Panginoon, siyempre kailangan maghandog ka. Sabi niya, sa altar yun. Pero anong ginawa ng mga tao? Kinakain. Kaya nga mga kapatid, hindi natin alam, hindi tayo nagbabasa. Kaya nagtaka tayo, ba't ang dami kong sakit? Kasi hindi pala natin alam na kung ano-ano pala ang ating kinakain. Mismo ang Biblia ang nagsabi, huwag. Amen? Yan yung hindi mo, dati hindi ka nagbasa. Kaya, kala mo okay lang. Pero ang sabi ng Panginoon, kapupuutan ko. Gusto ba natin kapuutan tayo ng Diyos? Hindi. Diba? Ano pa ang sabi ng Deuteronomy chapter 12 verse 16? Ngunit, huwag ninyong kakainin ang, kayo magbasa. Ngunit huwag ninyong kakainin ang dugo. Kailangang patuluin ito sa lupa. Simple lang naman. Hindi natin magawa. Kaya nga mga kapatid, minsan nagkasala tayo. Kaya nga hindi natin alam na tayo pala ay naging kapuutan na sapagkat ang sabi ng Panginoon, ano mo yan? Kasi hindi siya healthy para sa inyo. Alam ng Diyos yan para sa ating kabutihan. Talagang lahat ng mga sinasabi ng Panginoon para sa ating kabutihan. Pero minsan rebellious tayo, di ba? Nagkasala. At alam natin, God hates sin. Sin is unacceptable to God.
Kaya yun ang dahilan, sin separates us from God. Yun ang dahilan na tayo ay napalayo sa Diyos. Dahil ang tao talaga, mga kapatid, kung ano yung ipinagbawal ng Diyos, gagawin. Kaya sin is the breaking of God's law. Ang sabi ng Panginoon, huwag gagawin. Sabi ng Panginoon, Adan, Eva, huwag mong kainin itong punong ito. Lahat pwede mong kainin. Itong nasa ganito, dito, huwag mong kainin, ha? Ang tao talaga, pinapakain lahat yun talaga. Kung ano yung sinabi ng Panginoon, huwag mong kainin, kakainin. Kaya nagkasala. The breaking of God's law. Pag sinabi ng Panginoon, huwag, ginawa mo, ang tawag doon, nagkasala ka na. Kasalanan na. Disobedience or rebellion against God. Ang tao talaga, ganyan eh. Kaya kapag hindi natin binasa ang Biblia, akala natin okay, pero hindi. Kaya nga, napalayo ang sangkatauhan sa Panginoon. Romans 2:23. Sobra 3:23. Ang mga tao ay talagang nagrebelde sa Panginoon. Missing the mark. Sabi doon, no trespassing. Anong nangyari? Gusto talaga ng tao. Sabi mo, o sige nak, huwag mong buksan ito nak ha, yung pintuan. Kasi sabi ng bata, ano ba yung meron dyan? Bakit kaya hindi buksan? Ha? Ganyan talaga kahit ang bata eh. Huwag mong galawin. Ginagalaw. Huwag mong galawin yan. Project yan ng kuya mo, ipapasa yan. Ang bata, nung mag-school na yung kuya niya, wala na. Wala nang project niya. Sira. Kasi yung bata, ano ba to? Paano ba to? Bakit gumagalaw? O di, ganyan talaga. Minsan ang tao, mga kapatid, ay ang sabi ng Diyos, napalayo ang tao dahil sa kasalanan. Kaya, ang mga tao ay nagkasala at nahiwalay sa Diyos sapagkat holy ang Panginoon eh. Holy, righteous. Holy ang Panginoon at kapag ikaw ay nagkasala, palayo ka ng palayo sa Diyos. Kaya during sa Old Testament, gusto nilang mapalapit, ma-restore ang kanilang relationship sa Panginoon, kaya merong animal sacrifices for sinners. Nagdadala sila. Blood was used to seal the covenant between God and His people. So, yun ang ginagawa nila ni Noah, Moses, sa mga sila Jacob. Meron silang inaalay na talagang para patawarin ang kanilang kasalanan. Kaya ang sabi sa Numbers chapter 15 verse 27, also if one person sins unintentionally, then he shall offer a 1-year-old female goat for a sin offering. So, ang hirap naman nun. Pag may kasalanan ka, mag-aalay ka. Diba? It's so difficult. Nga naman, bakit? Kasi magastos. Bili ka ng bili kung wala kang alaga. Nag-o-offer ka ng mga hayop. Hindi sapat ang dugo ng hayop na burahin at alisin ang ating mga kasalanan. Pwede ba yun natin gawin ngayon? During our times, sa modern times, hindi ka nga maka-afford ng isang manok. Kahit lechon manok. Ha? Hindi nga maka-afford ng ganyan, so it's hard. Paano tayo mapatawad kung ganun ang ano niyan? Ang sistema. Kaya nga mga kapatid, ang sabi sa salita ng Diyos sa Hebrews 10:4, it is impossible for the blood of bulls and goats to take away sins. Kasi ang tao parang ano lang naging ritual na lang. Pag nagkasala, nag-alay. Pagkatapos gawa ulit ng kasalanan, alay lang, nagpatay lang ng animal sacrifice. Ganun lang ba yun?
Kaya nga, meron tayong New Testament covenant. Ang sabi ni Jesus, hindi pwede to. Kaya iniwan ni Jesus ang langit. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him will not perish, but have everlasting life. Once and for all, nakakapagod yung lagi kang nag-aalay ng hayop. Kaya ang sabi ni Jesus Christ, talagang kailangan kong pumunta sa earth para may kaligtasan ang lahat ng tao. So iniwan niya ang kanyang karangyaan, nagsakripisyo siya. Siya ang unang nagsakripisyo. Nandun na siya sa langit. Iniwan niya, pumunta siya dito sa sanlibutan para siya ang gawing sakripisyo. Dahil sa dami ng kasalanan natin, hindi kaya, hindi sapat na mag-alay tayo. Magkatay tayo ng mga hayop para patawarin, hindi kaya, lalo na yung mga hindi maka-afford. So sabi ni Jesus, the Lamb of God takes away everything. Yung sin ng sanlibutan. Ang sabi ng Panginoon, ako na lang. Ha? Kaya nga napakamahal tayo ng Diyos. Sabihin mo sa iyong katabi, Jesus loves you. Kasi inalay niya buhay niya. Kusang loob. Inalay niya ang buhay niya para sa iyo. Para hindi ka na katay ng mga hayop, siya na mismo. Ha? Ang dugo ng hayop, inosente, yun ang pambayad ng kasalanan. Kasi kung ang dugo ng tao, makasalanan na nananalaytay sa ating dugo, we are sinful. Hindi sapat. So doon sa hayop, kasi parang, simbolo yun na inosente ang dugo para patawarin, pero hindi sapat. Hindi pa rin. Kaya ang dugo ni Kristo, there is power in the blood. Through the sacrifice of Jesus Christ. Nakapangyarihan. That's why we need to believe in the name of Jesus. Na makapangyarihan ang kanyang dugo na tayo ay mapatawad sa ating mga kasalanan. Through the sacrifice of Jesus, through the blood of Jesus, we can find hope. We can find restoration, and we can find eternal life. Kaya dapat isabuhay natin, pasalamatan natin ang Diyos. Thank you, Jesus, for saving me. Kasi kung wala siya, hirap talagang mapatawad ang ating mga kasalanan. His sacrificial death on the cross became the ultimate atonement for the sins of humanity. Siya na ang nag-ako sa lahat. Kaya nga, we are forgiven, we are redeemed through the blood of Jesus Christ. Once and for all. Para hindi pa ulit-ulit. Ang sinumang manalig sa Kanya ay magkaroon ng kapatawaran. At magkaroon ng bagong buhay. Hindi na kailangang mag-alay. Mapurwisyo pa. No need na ang animal sacrifice. Because God is the ultimate Lamb of God. Hallelujah! Praise God! You are forgiven! You are saved through the blood of Jesus Christ. Hebrews chapter 9 verse 14, higit ang nagagawa ng dugo ni Kristo. Sa pamamagitan ng walang hanggang espiritu, inialay niya sa Diyos ang kanyang sarili bilang handog na walang kapintasan. Kaya yung mga tao na nagpapapako at sinusugatan ang kanilang katawan, yung dugo na umago sa kanila, dugo ng makasalanan yun eh, hindi yun eh. Kahit drama lang, wala pa ring effect yun. Hindi mo kayang iligtas ang buhay mo sa pamamagitan ng sugatan mo ang sarili mo, kasi yung dugo mo, mas kasalanan yan eh. May impurities.
polluted ng sins. Hindi siya effective. Kaya nga ang sabi diyan, inialay niya sa Diyos ang kanyang sarili bilang handog na walang kapintasan. Ang kanyang dugo ang luminis sa ating mga budhi. Sa mga walang kabuluhan, gawang walang kabuluhan, upang tayo'y makapaglingkod sa Diyos na buhay. Malinaw na hindi tayo magkaroon ng kapatawaran kung wala ang kapangyarihan sa dugo ng ating Panginoon. Kaya mga kapatid, pasalamatan natin ang sakripisyo ni Jesus sa ating mga buhay. Napatawad ang ating mga kasalanan dahil sa sakripisyo ng ating Panginoon. Yun ang mahalaga. It's hard to live guilty. Parang bigat ng iyong puso dahil ang dami mo nang ginawang kasalanan. According to Matthew chapter 26 verse 28, this is my blood of the covenant, which is poured out for many for the forgiveness of sin. Malinaw na talagang ang sakripisyo ng ating Panginoon ay para sa atin upang mapatawad ang ating mga kasalanan. And through faith in Christ, believers are washed clean from sin. Kapag manalig ka lang sa Kanya, pawiin niya lahat ang iyong mga kasalanan. Libre, walang bayad. Yun na lang ang gawin mo, manalig ka sa Diyos. Have faith in Jesus Christ. Yun lang ang gawin mo. Mahirap bang gawin yun? Gusto mo bang mag-alay, magkatay ng hayo para patawarin ka? Punta ka pa ng palengke, bibili ka para patawarin ka? Mag-alay ka? Kaya nga mga kapatid, pasalamatan natin ang Diyos. Through His blood, we can approach God. Makakahingi tayo sa Diyos. We find mercy and grace. Meron tayong favor sa Panginoon. Makalapit na tayo. Dahil siya ay holy. Holy God. Yung kasalanan natin, palayo tayo sa Diyos eh. Kaya, si Jesus na ang gumawa ng bridge. Dahil sa kanyang kamatayan, napatawad ang ating kasalanan at makalapit na tayo sa Diyos. Jesus is the way, the truth, and the life. Makalapit ka na sa Kanya, hindi ka na nahihiya. Huwag mong sabihin na ayaw ko munang maglingkod kasi makasalanan ako. Kapag ikaw ay nanalig sa Diyos, kahit gaano man kadumi at kalaki ang kasalanang nagawa mo, kapag ikaw ay manalig sa Diyos, papatawarin ka niya at papawiin niya ang lahat ng iyong mga kasalanan. Buburahin ng Diyos ang lahat ng iyong mga kasalanan at ikaw ay gagawin niyang brand new person. Isa ka ng bago. Wala na ang dati. Wala na ang past. Hindi na yun. Ilibing na yun. Isa ka ng bagong nilalang. Kaya sabihin mo na, Lord, I am a new creation. A brand new man or woman. Masaya ka. Pinatawad ka na. Hindi na mabigat ang iyong puso. The blood of Jesus. Luke 22 verse 20, this cup is the new covenant in my blood which is poured out for you. So nung siya ay ipinako sa krus, akala ng mga kalaban niya ay talo siya. Ang hindi nila alam, yun ay kalooban ng Diyos upang magkaroon ng kapatawaran ang buong sanlibutan. Dahil sa kanyang dugo na tumagas, napawi ang lahat ng ating mga kasalanan. Dahil makapangyarihan ang dugo ng ating Panginoon. The blood of Jesus represents salvation. The blood of Jesus represents cleansing. The blood of Jesus represents spiritual renewal. Kaya mahalaga na talagang isipin at pasalamatan natin ang Panginoon.
1 John chapter 1 verse 7, the blood of Jesus, His Son, purifies us from all sin. Kaya hindi ka nagkamali na ikaw ay nanalig sa Diyos. Kasi nga, dahil sa kasalanan, for the wages of sin is death. Dapat mamatay talaga tayo, makasalanan, maimpyerno tayo. Direct sa hell. But because Jesus loves us, nasangla na ang ating mga kaluluwa. Anytime pag namatay, diretso na sana tayo sa impyerno. Pero anong ginawa ng Diyos? Binayaran niya ang utang mo. Bawat pagkakasala mo, may utang ka niyan, nakasangla ka na niyan. Pag namatay ka, sigurado ka talaga, pag wala kang Kristo, impyerno ka talaga. Pero si Jesus, binayaran niya yung utang mo. May utang ka ba? Pag may taong nagbayad yan, anong ma-feel mo? Masaya ka. Kasi nga, parang ang saya naman nun, wala ka nang babayaran, binayaran niya. Di ba? Yun ang ginawa ni Jesus. Nakasangla tayo, ang yung kaluluwa natin, pero binayaran ni Jesus sa pamamagitan ng kanyang precious blood. Ha? Tayo ay parang kinidnap na naghingi ang kaaway, si Satan ng ransom. Oh, pag walang ransom to, akin to nasa impyerno to. Pero si Jesus paid it all. Full payment binigay ng ating Panginoon sa iyo. Hindi ka na ilalim sa utang. Hindi ka na ilalim sa mga kasalanan. Binayaran na ng Panginoon ang ating mga kasalanan at tayo ay bagong nilalang. Kaya hindi natin inuulit yung mga kasalanan natin, yung buhay natin, yung past natin, kasi nga binago na tayo ng Diyos. Binayaran na niya lahat. Nagpapasalamat tayo na binago na tayo ng Panginoon. Ikaw ba, pag binayaran ng utang mo, utang ka ulit? Ha? Utang ka ulit, utang ka ulit. Ano masasabi ng nagbayad sa'yo? Ano ba to? Mag-rebuild din na to abuso na to Di ba? Dapat pagpasalamat ka, Lord, salamat, hindi ko na talaga uulitin. Sometimes, pag may mali tayo, sana, pag nawala lang talaga to, hindi na talaga ako uulit. Magpapakabait na talaga. Ngayon, binayaran na lahat, uulit ka na naman. Ang sabi ng Panginoon, pag siya ang nagbayad, bayad talaga lahat. Ha? Kaya mga kapatid, tayo ay mapayapa. Pinatawad na ng Panginoon ang ating mga kasalanan. At kapag nanalig tayo sa Kanya, pagpapalain tayo. At kahit may malaki kang utang ngayon, huwag kang mag-alala. Manalig ka sa Diyos, magbibigay ng paraan ang Panginoon na mabayaran mo rin ang lahat. Palakpakan natin ang Panginoon, mga God will make a way where there seems to be no way. Kaya huwag kang mag-alala. Lord, tulungan mo ako mabayaran. Hindi lang naman ikaw ang taong may utang, marami din. Pero manalangin ka talaga na mabayaran mo yun at huwag ka nang umulit. Huwag kang kasi order ng online pag may saving, sale. Wala, sige, credit card. Ano pa yun? Order ng order, kahit ano. Pag mayroong pumunta sa bahay ninyo, bili kayo, walis, salamin, balde. Wala, magkano yan? Bili din kahit pag mayroong mga doon. Anong dumadaan doon? Hala, sige, order. Wala nang natira. Dami mo ng damit, dami mo ng bag, sapatos, puno na yung bahay. Sobra, bili ng bili. Kaya minsan sinasabi mo rin, Lord, patawarin mo talaga ako. Mali din ako sa pag-budget. Kasi nainggit ako. Kung ano lang yung meron, matkontento ka na dyan. Hindi yung, kailangan talaga mamahaling cellphone. Wala, sige. Pwede naman text at tawag lang.
O kung gusto mo ng meron namang mura, ba talagang pilitin yung talagang kailangan sosyal. Kailangan talaga big time. O sino ngayon ang mag-aaway pagdating ng payment day? Oh, minsan ganyan din. Pero iba pa rin pala mga kapatid. Yung mga utang natin dito sa mundo, dito lang yan, mga material. Ang hindi natin alam, dahil sa kasalanan natin, malaki din ang utang natin at nakasangla ang ating kaluluwa. Ha? Kala natin okay na, pero tumatawa na ang dyablo. Itong mga taong to, akin to. Yung Sunday, kunti lang ang nagsimba. Yung lahat ng dito sa mga kahilayan, sige, doon, kahit araw ng Panginoon, sige. Kung nasa labas, kung ano-ano ang mga ginagawa. Party doon, party dito, shopping doon, wala sa Panginoon. Eh sabi ng dyablo, akin to lahat. Ha? Akin to. Kaya nga mga kapatid, mapalad tayo. Sapagkat alam natin ang kahalagahan na talagang unahin natin ang ating pagsamba sa Diyos. Sapagkat siya din ay talagang nag-alay ng buhay para sa atin. Upang sa ganon mga kapatid, pasalamatan, purihin natin, dakilain natin ang Diyos na siyang ating tagapagligtas. Pasalamatan natin siya palagi sa buhay natin na tayo ay pinatawad. Na tayo ay binigyan niya ng kapayapaan. The blood of Jesus gives us confidence and access to God's presence. So yun mga kapatid ang gusto ng Diyos. Hebrews chapter 10 verse 19, therefore, brothers and sisters, since we have confidence to enter the most holy place by the blood of Jesus. Kaya mahalaga na maunawaan natin ang kahalagahan ng kamatayan ng ating Panginoon. Romans chapter 5 verses 8 to 10, ngunit pinatunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin noong tayo'y makasalanan pa. Yamang sa pamamagitan ng kanyang dugo, tayo ngayon ay napawalang sala. Lalong tiyak na maliligtas tayo sa puot ng Diyos. Dati, tayo'y mga kaaway ng Diyos. Ngunit tinanggap na niya tayo bilang mga kaibigan sa pamamagitan ng pagkamatay ng kanyang anak. At dahil dito, tiyak na maliligtas tayo sapagkat si Kristo ay buhay. Amen? Tiyak ang kaligtasan. Sabihin mo sa iyong katabi, tiyak ang kaligtasan. We have sure salvation in the name of Jesus. Because of the power of the blood of Jesus, tiyak ang ating kaligtasan. Kaya huwag ka nang magdalawang isip pa. Maglingkod ba ako sa Diyos o hindi? Sa makasalanan ka pa nagsakripisyo na siya para sa iyo. Kahit ang sama-sama mo, pero ikaw, minahal ka na niya. Kahit ang dami mong kasalanan, nag-alay na siya ng buhay para sa iyo, para sa akin, para sa ating lahat. Bakit hindi natin kayang i-alay ang ating buhay bilang pasasalamat sa ating Diyos? Ano man ang ating mga kasalanan, hindi yun makahadlang. Lumapit tayo sa ating Panginoon. Siya lamang ang ating kaligtasan at wala nang iba pa. Lumapit tayo sa Kanya. Huwag kang mag-alinlangan manalig sa Kanya. Alam mo na siya ay nag-alay, nagsakripisyo para sa iyo. Free and forgiven by the blood of Jesus. Ephesians chapter 1 verses 7 to 9, tinubos tayo ni Kristo sa pamamagitan ng kanyang dugo at pinatawad ang ating mga kasalanan. Ganun kasagana ang kanyang kagandahang loob na ibinuhos sa atin. Ayon sa kanyang karunungan at kaalaman, ipinaunawa sa atin ng Diyos ang hiwaga ng kanyang kalooban ayon sa kanyang layunin na isakatuparan sa pamamagitan ni Kristo.
tinubos tayo. Nakasangla, tinubos sa pamamagitan ng kanyang dugo. Kaya pag tayo ay nagpa-praise, nagpapasalamat, Lord, salamat Panginoon sa kaligtasan. Salamat na ako ay tinubos mo. Secured na ako. Buhay ko ay sayo. Ano man ang mangyari sa akin, salamat na pinatawad mo na ang aking kasalanan. Mahalaga yung malaman mo na pinatawad ka na. Ganun na lang kasagana ang kagandahang loob ng Diyos. Na hindi na siya nagbilang pa. Ito, maraming kasalanan to eh. Ito eh, talagang daming mga ginawang masama ito. Na dapat pagbayaran mo sana. Na dapat ikaw pala ay talagang hukumbitay. Ha? Pero death penalty talaga tayo. Pero mga kapatid, sa awa ng Panginoon, tayo ay kanyang tinubos. Colossians chapter 2 verse 14 to 15, pinawalang bisa ang lahat ng naisulat na alituntunin laban sa atin, pati ang mga pananagutang kaugnay nito. Pinawi niya ang lahat ng ito nang ipako siya sa krus. Lahat pinatawad, lahat nabura nung pinako siya sa krus. Sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa krus, nilupig niya ang mga pinuno at kapangyarihan sa sanlibutan. Ang mga ito'y parang mga bihag na kanyang ipinarada sa madla bilang katunayan ng kanyang pagtatagumpay. Hindi pala natalo ang Diyos nung siya ay ipinako, kundi siya pala, mga kapatid, ay nagtagumpay sa kanyang misyon na iligtas ang buong sangkatauhan. Naghirap man siya, talagang grabe ang kanyang pagtitiis. Pero sa isip niya, gawin ko to kasi mahal ko ang mga tao. Grabe ang pagtiis ng Panginoon, hindi siya Superman. Nagtiis siya, pinalo siya, sinugatan siya, minura siya, pinagtawanan siya, inako niya lahat na tayo dapat ang magdusa. Tayo ang nagkasala, dapat tayo ang parusahan, dapat tayo ang magtiis, dapat tayo ang pinalo, dapat tayo ay pinagtawanan dahil sa ating kasalanan. Pero inako lahat ni Kristo, hindi siya nag-surrender. Siya ang pinagtawanan. Talagang minura siya ng mga tao. Minaliit siya. Yung shame, talagang grabe ang naranasan niya. Pero tiniis niya dahil inisip ka niya. Gawin niya ang sakripisyo para sa'yo na mapatawad ka. Tapos ibaliwala mo lang ang kaligtasan. Gawa ka pa rin, continue ka pa rin sa kasalanan mo, na grabe na ang sakripisyo ng Panginoon para mapatawad ka. Minsan wala tayong utang na loob. Grabe ang sakripisyo ng Panginoon, pero tayo parang wala lang, sige pa rin. Pero ngayon na alam na natin, mga kapatid, na hindi pala basta-basta ang sakripisyo ng Diyos, nag-alay siya ng buhay niya. Grabe, sobrang tiis niya, pero ikaw ang kanyang inisip. Kaya bilang pasasalamat, paglingkuran natin ng tapat ang ating Panginoon. Tuloy-tuloy tayo, maglingkod tayo sa Panginoon hanggang sa huling hininga. Maglingkod tayo ng tapat sa ating Diyos. 1 Peter, mga kapatid, 3:18, Christ suffered once for sins, the righteous for the unrighteous, that He might bring us to God. So, kahit na nasaktan siya, inalay niya ang kanyang buhay, siya na walang kasalanan para sa iyo na makasalanan. Siya na pure, holy, talagang nagtiis para siya ay pumalit sa iyo. Dapat ikaw ay nandoon, parusahan, ikaw sana ang ipako. Kaya nga yung dalawang magnanakaw, nandoon din nakapako. Kasi magnanakaw sila kriminal sila. Dapat lang. Pero si Kristo walang kasalanan. Nandun. Pinako siya dahil mahal tayo ng ating Panginoon. Yung isang makasalanan, sabi niya, kung ikaw ay Diyos, sige nga, iligtas mo. Pero yung isang makasalanan, ang sabi niya, Panginoon, wag mo po akong kalimutan.
Yung isa nagsisi. Dalawang taong kasalanan eh. Dalawang klaseng taong makasalanan. Yung isa, nakuha pang mangutya. Hirap na nga sila eh, nakapako. Pero yung isa, talagang humingi ng tawad sa Diyos, nagpakumbaba. Ikaw, anong klaseng tao ka, makasalanan ka? Ikaw ba yung nangutya? O ikaw yung nagpakumbaba at talagang nanalig sa ating Panginoon? Ang sabi ng Panginoon sa taong nagpakumbaba, ngayon din, today, I will bring you to paradise. Sabi ng Diyos sa isang taong makasalanang nagpakumbaba, ngayon din, isasama kita sa paraiso. Kaya kapag tayo ay nanalig sa Diyos, bagamat marami tayong mga pagkakamali at kasalanan, kapag tayo mga kapatid ay talagang naglingkod ng tapat sa Diyos, tinanggap natin si Kristo sa ating puso, sasabihin din ni Jesus sa atin, ay dadalhin din niya tayo sa kanyang kaharian. Hallelujah! At doon sa kanyang presensya, ay hindi na tayo maparusahan sa impyerno. Hindi na tayo alipin pa ng ating kamunduhan, kundi tayo ay nasa kamay na ng ating Diyos. We have been redeemed by the blood of Jesus. Pinatawad na ang iyong mga kasalanan. Kaya kapag may karamdaman ka, sabihin mo, Lord, I am healed, I am protected. In Jesus' name. Through the blood of Jesus, covered by the precious blood of Jesus, walang makahadlang sa mga pagpapala mo. Walang sinumang makasira sa pamilya mo. Kapag ikaw ay nanalig sa Diyos, sa kapangyarihan ng dugo ni Kristo, talagang magtagumpay ka, mga kapatid. Huwag mong sabihin na ako ay talagang wala ng pag-asa. Huwag mong sabihin na yung husband mo, yung wife mo, wala ng pag-asa. Yung anak mo, talagang wala ng pag-asa, matigas ang ulo. Through the blood of Jesus Christ, gagawa at gagawa ang Diyos ng milagro. Ano man ang iyong mga karamdaman, sa pamamagitan ng kapangyarihan sa dugo ng ating Panginoon, ikaw ay bibigyan ng Panginoon ng kagalingan sa pangalan ng Diyos. Hallelujah! Kapag ikaw ay may mga pangangailangan, iyan ay tutugunin ng Panginoon by the power of the blood of Jesus Christ. Kaya makapangyarihan, mga kapatid. Kaya huwag kang mag-alinlangan na manalig. Believe in the Lord Jesus Christ and you will be saved. Talagang kailangan lang maniwala tayo sa ating Panginoon sapagkat makapangyarihan ng Diyos at sa pamamagitan ng kanyang dugo, tayo ay napatawad, tayo ay binigyan niya ng kalakasan, tayo ay hindi na manghina, tayo ay may pag-asa, tayo mga kapatid ay talagang isasama niya sa kanyang kaharian, magtagumpay tayo. Ano man ang mangyari sa mundong ito, magkagyera man, magkaroon man ng mga maraming karamdaman, kapag ikaw ay nanalig sa Diyos, anumang salot dahil sa kapangyarihan sa dugo ng ating Panginoon, lalampas lang yan at hindi ka maapektuhan. Anumang mga trials na dumating sa buhay natin, by the power of the precious blood of Jesus, ikaw ay hindi gagalawin ng kalaban. Takot siya sapagkat tatak sa iyong buhay ang dugo ng ating Panginoon. Wala nang kapangyarihan ng kadiliman sa buhay mo. Wala nang kapangyarihan ng demonyo sa buhay mo. By the power of the blood of Jesus, tayong lahat ang nagkaroon ng kapangyarihan. Tayo ay nagkaroon ng kaligtasan. Tayo ay nagkaroon ng kagalingan. Purihin natin ang ating Diyos na buhay. Hallelujah! Palakpakan natin ang ating Panginoon. At hiniling kong tayong lahat ay tumayo, mga kapatid. There is power in the blood of Jesus. Tayo, mga kapatid, ay iniligtas ng ating Panginoon. We are justified. Talagang gusto natin na hindi tayo guilty. Hindi. Justified. Talagang sabi ng Panginoon, tayo ay nagkaroon ng pag-asa. The word justify means to declare righteous. Talagang mayroong kapayapaan sa iyong puso because of the power of the blood of Jesus. The power to sanctify. Sanctify means to purify.
Makasalanan ka, pero talagang ikaw ay nilinis through the blood of Jesus Christ. Kaya ialay natin ang ating buhay sa Panginoon. The blood of Jesus brings perfect peace to our souls. Hallelujah. Thank you, Jesus. Pasalamatan natin ang ating Panginoon. Pasalamatan mo ang Diyos sa kaligtasan na ibinigay niya sa iyo. Kaya ang sabi niya, remember. Remember the goodness of God, the sacrifice of God. Hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. We bless your holy name, Lord. Humingi tayo ng kapatawaran at isurrender natin sa Panginoon ang lahat. Itaas natin ang ating mga kamay sa Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. Sabihin natin, Panginoong Jesus. Sabihin natin, Panginoong Jesus, salamat sa kaligtasan. Salamat sa kapatawaran. Salamat sa pagmamahal. Purihin ka, O Diyos. Patuloy nating itaas ang ating mga kamay sa Panginoon. Hallelujah. Ialay mo ang iyong buhay sa Diyos. Sapagkat ang Diyos ay banal. God is a holy God. At hindi tayo makalapit sa Kanya. Subalit, siya na ang lumapit sa atin, mga kapatid. Kaya nga, wala ka nang ibang iisipin pa kundi maglingkod sa Kanya ng tapat. Ialay mo ang iyong buhay. Dedicate your life to the Lord. Hallelujah. Be grateful for the salvation, for the healing, in the name of Jesus. Hallelujah, hallelujah. Yes, Jesus. Yes, hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah. And dominions of powers and positions, your name stands above them all. All thrones and dominions, all powers and positions, your name. Trust the Lord with all your heart. Trust Jesus. Have faith in God. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. Yes, Lord. Salamat, Panginoon, sa kapatawaran. And dominions, all powers and positions, your name stands above them all. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. Salamat po Diyos. Hallelujah, na pinatawad mo ang aming mga kasalanan. Dahil sa iyo nagkaroon all kami powers and positions, your name stands above them all. All the angels cry, holy, all creation cries,
ang sakripisyo mo sa aming buhay. Pahalagahan namin ang iyong kamatayan. Pahalagahan namin, Panginoon, ang lahat ng iyong ibinigay na mga pagpapala sa aming buhay. Salamat, salamat sa kaligtasan. Purihin ka, O Diyos. Pagpalain mo ang bawat isa na kami ay magpatuloy, Panginoon, sa paglilingkod, sapagkat alam namin na hindi mo kami pababayaan. Alam namin, Panginoon, na ikaw ay umiibig sa amin. Alam namin na may plano ka sa aming buhay. Purihin ka, aming ialay sa iyo ang lahat. Tanggalin mo ang pagkabahala, pagkatakot, lahat ng mga alinlangan. Manalig kami sa iyo ng tapat, sapagkat ikaw lamang ang Diyos na makapangyarihan. Mahal mo kami, Panginoon, at alam namin na hindi mo kami iiwan at pababayaan man. Purihin ka, O Diyos. Salamat sa lahat ng mga ginawa mo sa amin. Hallelujah. Thank you, Jesus. We bless your holy name. In Jesus' mighty name. Pagpalain mo, Panginoon, ang iyong mga anak. In Jesus' name. Amen and amen. Praise God. Hallelujah. Palakpakan natin ang ating buhay na Diyos. Nabuhay ang ating Panginoong Jesus. Hindi patay ang Diyos na ating sinasamba. Buhay na buhay ang Diyos. Jesus is alive! Come and join us every Sunday 9 in the morning, live on Facebook, as we continue to worship the Lord Jesus and experience His unfailing love to us.